At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagminas ang kanyang galit, at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila, at sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Egypto na walang bayad. Ang mga pipino, at ang mga milon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man. Sa ating harapan ay walang ano man kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro, at ang kulay niyaon ay gaya ng kulay ng delyo. Ang bayan ay dumadaan sa palibot, at pinupulot yaon, at kanilang ginigiling sa mga gilingan, o kanilang dinidikdik sa mga lusong, at kanilang niluluto sa mga palyok. At ginagawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nahuhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahuhulog. At narinig ni Moises ang pag-iyakan ng bayan sa kanikanyang sangbahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda, at ang gialit ng Panginoon ay nagminas na mainam, at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, Bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatan sa akin ang pasan ng buong bayan ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayan ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandumin mo sila sa iyong kanduman, na gaya ng nag-alagang magulang na kinakandom ang kanyang batang pasusuhin, sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayan ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayan ito sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako, ipinamamanhi ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko na makita ang aking kahirapan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pisanin sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan, at mga namumulaw sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, at aking isasalin sa kanila, at kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. At sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo, para sa kinabukasan, at kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiiyak sa pakinig ng Panginoon, na sinasabi, Sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? sapagkat maigi kahit na nasa Egypto, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi inyo kakaning 1 araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi 1 buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyahan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo, at kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, Bakit kami nakaalis sa Egypto? at sinabi ni Moises, Ang bayan na kinaroroonan ko ay 600,000 katao na nakatayo, at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? At sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At si Moises ay lumabas, at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon, at siya'y nagpisan ng 70 lalaki sa mga matanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at nagsalita sa kanya, at kumuha sa espiritong suma sa kanya, at isinalin sa 70 matanda, at nangyari, na nang sumaka nila ang espiritu, ay nanganghula, ngunit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang 2 lalaki sa kampamento, na ang pangalan ng isa ay Eldad, at ang pangalan ng isa ay Medad, at ang espiritu ay suma sa kanila, at sila'y kabilang sa nangasulat, ngunit hindi nagsilabas sa tolda, at sila'y nanghula sa kampamento. At tumakbo ang isang binata, at isinaysay kay Moises, at sinabi, Si Eldad at si Medad ay nanghula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na isa sa kanyang mga piling lalaki, ay sumagot at nagsabi, Panginoon kong Moises, pabawalan mo sila. At sinabi ni Moises sa kanya,
Ikaw ba'y may paninibuko sa akin? Ibigin dawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isa kanila ng Panginoon ang kanyang espiritu. At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon, at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat, at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito, at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento, at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangakatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi, at ng buong ikalawang araw, at nagsipanghuli ng mga pugo, yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer, at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa, na hindi pa nila nangunguya ay nagningas laban sa bayan ang gialit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibroth Hataava, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibroth Hataava ay naglakbay ang bayan na patungo sa Haseroth, at sila'y tumira sa Haseroth.